Manandong sa iyang pulong kaya nga doon napapamanandong makita sa Ephesians Acts 16 verse number 25 up to verse 31 Book of Acts. Sa Ilonggo, binuhatan Kapitulo 16 Acts 16 Mas-start kita basa sa verse number 25. Okay? So, nag-dinendo kita. Dungan nato ni basahon nato ni siya kay malawig nimo, no? Basahon ko ang verse number 25, kamo ang verse 26. Madungan kita sa 31. The Bible says, verse number 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's hands were closed. And the keeper of the prison, awaking out of his bed, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoner had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we have all of you." Then he called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And everybody, and they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house." Lord, salamat gid sa sining adlaw na makapamalandong kami sa mga pulong. Salamat o Diyos, kaya makatuon kami sini. Kaya mo niyang kinulanon sa among kabuhi, spiritual, ang pulong nimo. Opnan mo kami sa nagpadayon kami, pag-alagad sa imo. Agod Ginoo, makahatag kami kadayawan sa imong ngalan. Kung maya namon ikaw, bagi sa among pagsimba. Kabayo Diyos, nga kami nga mga anak kanimo, mga takos, nga mga anak kanimo, kuhaan Ginoo ang mga bagay ng kasablag, na hindi makahimaya sa imo. Kagabay Ginoo, mga takos ang among kabuhi sa pagkatubang sa imo. Buligan mo kami sa sininga tinion, kaya kami sa langit ng nakaalam, sa paghanap sininga pulong, kaya sininga pulong importante kasi dito. Amo ini ang tinanglanon sa among kalag. Gani Ginoo, buligan mo kami, sa ganan ni Ginoo, sa among Ginoo, amon bugtong manuluwas. Amen. Magalingkod kita. So, sa sining nga adlaw, doon kita diri na anood sang kabuhi ni Apostol Paul. Kag ini nga mga dinalan sang Acts 16 verse number 25 to 31, naghambal ini about the conversion of the Philippians jailer, no? Kaluwasan sa isa ka nagabantay para sa bilangguan kay kung ginbasa natin kay ina, nakita man natin diri ang istorya, no? Sa isa ka jailer, no? Na napangita sa sing kaluwasan sa katapusan na bahin, no? Sa iyang pagbantay diri. Ang niya diri sa verse 21, and they said, what must I do to be saved?
no? Sa verse 13, no? And brought him out and said, Sirs, what must I do to be saved? Verse 31, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Believe. Magtuo ay Ginoong Hesus kay maluwas ka. Siningaga ang biling pagpamalandong. What happened? What happened when one believed in the Lord? Ano ang matabo? Kung may isa na magtuo kay Ginoong Hesus. Sa Bible, no, when the sinners accept Jesus Christ, may mga perfect ini ka mga butang na matabo sa iya kabuhi. O yan iya mabaton, maangkon. Perhaps, no, 100 things happen, but the new Christian learn only gradually about what is taking place. No? So siningaga, what happened when one believe in the Lord? Ano ang matabo sa isa katao kung magtuo sa siya sa Ginoo? Salamat ko sa siningagin nga adlaw kay makita na akong diri ang mga new faces, no? Mga bago lang mga itsura sa mga pamatan ko naton. Salamat man ko sa mga activity nga ginaatinan naton sa Leon, sa Batuan, sa Maymulo, na may mga young people kita, no, nga naka-attend, nagapasalamat man ko doon sa pagwali sa forum sa Ginoo, no, dito, kagamo sa mga young people na commit sa ilang kabuhi, no, kag na-convince about sa kabuhi ng Kristohanon. So, i-follow up ko lang about sa salvation, kaya importante ini nga parte ng kabuhi sa tao, no? Di lamang sa kabuhi sa mga pamatanon, bisan pa sa kabuhi naton, no? Nga mga adult, mga tigulang. Kaya nagatinahanglan kita sa kaluwasan. That's why, ang isa ka jailer, no, na makita natin diri, what must I do to be saved? Ano himuon ko maluwas? Sige sa balaan kasulatan, sige. No, sila believe, no, the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, ano ang matabo sa isa katao, no, kung magtuo sa Ginoo? Kinahambal ko di kayo na may mga 38, yun ka mga butang na matapok sa imo, no? Mga butang ina, no, na mag-abot sa imo kung ikaw magtuo kay Jesus Christ. So, kamay pa sa siling adlaw o sa siling aga, sa siling dilion, ang kalabanan sa aton diri, ari diri, mga anak-anak sang Dios, no? Inang may kaluwasan, may kasiguruhan, ilakalam, na kung mapatay sila, waihan, makari ang Ginoo, waihan, mag-abot ang Civil War, no? Civil War 3, mag-uba ang kalibutan. No? So, may kasiguruhan atong kabuhi, di ba? Importante na mga biyangkag mga kauturan. Sa sining nga aga, mga butang dili nga maabot sa aton. So, mga butang ini nga maghatag sa aton sang kaligpon. Kag way of getting near, no, sa Diyos. Nang dalanon ba lang nagalapit kita pagiging sa Ginoo. So, in relation to God the Father, according sa aking pagdoon, in relation to God the Father, as Christian nga nagtuo sa Ginoo, may aray na siya access to God. Access to God. So, maghampa kita nga access, may ara kita palang communication sa iya. May access kita sa Diyos, no? Pagi sa aton nga bag-o nga relasyon tungod ng tuo kita. Alam mo, we are sinners, in the Bible, all have sinned and come short of the glory of God. No? Kag kung makasasala ikaw, wala kasiguruhan, imo kabuhi. Kag kung mapatay ikaw, dito ikaw magkakadto sa impyerno. Pero kung magtuo ka kay Hesus, na imo Diyos kag imo nga manluluwas,
nakaagom ikaw sa kaluwasan pagi sa pagtuo. Kaya yun nga nakaagom pagit sa kaluwasan. Ang unang matabo sa imo, may ara ikaw access to God's grace. Watchingon, makapakitangot ka na sa iya, no? Tungod sa imo kaluwasan, no? Kagamo na ang hambal sa balaan kasulatan in the book of Ephesians chapter 2 verse 18. For through Him, Christ, we both have access by one Spirit into the Father. We have access first to salvation, then to prayer. So, ang una-una din nga buta, may ara kita access sa Diyos. Makapakiangot kita sa iya through pagi sa sining kaluwasan na aton na agom by one Spirit unto the Father, ginhambal sa balaan kasulatan. Hindi pala privilege nato na may access kita sa Diyos, makapakiangot kita sa iya tungod sa kaluwasan na aton na agom. And then may ara ginatawag na prayer, pagpangamuyo. That's why important sa isa ka Kristohanon sa tapos na nagtuusa sa Dios nga magpangamuyo. Amo na nga aton nga access, no? Prayer. Amo na nga naghambal kita sa mga bagay, butang nga ginapangayo sa Dios kay may ara kita nga access Kristohanon. Kaya mo na ang una nga pribilehiyo sa Kristohanon, no? Na maka-communicate sa Dios pagi sa pagpangamuyo, no? Maka-communicate sa Diyos tungkol sa kaluwasan, kasi sa balaan kasulatan, we have access by one Spirit unto the Father. So, yun sina, makapakikangot kita sa iya. Ikadua, sa balaan kasulatan, no? Adoption as one into God's family. Adoption. Magsiling kita nga adoption, gin-adapt bala kita na para sa isa ka pero sa isa ang mag-asawa, no? Na wala bata. Yung ang ginagakuha na sa isang bata, i-adapt nila na. So, ang ginagawa nila para legal, no? May kasulatan na, may papers na, no? Ina nga papers, ina nga papel, nagahambal ina sang legality, no? Ngagin adapt nimo, for example, apigin adapt nimo si Juan Lopez. Si Juan Lopez. Muna, no? Kung ginadapt nimo Lopez, ginadapt nimo ang bata, ang i-apelido nga Lopez, makatuman sa iya. Kung mapatay ka, siyempre, legally, no? Makapanubli sa mga manggad sini. Muna, no? So, dili sa aton, no? Sa aton, sige na adoption as a son into God's family. Galatians chapter 4, verse number 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Gin-adapt kaya spiritually sa Diyos, no? Nga siling sa Bible, no? To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, no? Siling sa Ephesians chapter 1 verse number 5, having predestinated us unto the adoption of the children of Jesus Christ. So, ano na, no? Kung ikaw, legally anak na ikaw sa Diyos, no? Hindi iyabiti, no? May mga promisa ang Diyos na siya. Kaya salamat kita, no? Sinang mga pribileyo sa isa ka anak ng Diyos na nagtuo sa iya nga atong Ginoo kag atong manalo. May na kita access, tapos kuwan kita adapt na mga anak ng Diyos. Natao kita sa panimalay ng Diyos, subong anak ng Diyos. So, ang balang kasulatan, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. So, amo na, no? Salamat kita sa Ginoo sina. Ang ikalato dili, inheritance. So, Acts 26:18, that they may receive forgiveness of sins, no? Sininga nakaagom na kita sa kapatawaran sa aton sala,
an inheritance among them which are sanctified. No? So, mga inheritance. Sa Pilipinas, kung damo ka kwarta, igumanggat, ginaawayan na. No? Pero kung may anak ay imuya na legal, no? Amo gina siya, amo na sa makapanupli, amo na partidaho na. Yung mga Hindi, sibra na, no? Ang ilang manggay na, namudamo. Ang ilan, yung sila na nag-inasawa, pag agod na ang ilang mga rasa at mga inheritance, hindi magkakta, no? Amo na, no? Sa ibang mga puso, pinapractice mo na, especially sa Pilipinas, no? Panupli ikaw sa mga mangga. Budlay pa mo kag kwarta. Hindi mo to kung perdam mo pragate, pinakadlaw maaway mo kinabusan mo dapat siguro pa lang pagkang na. Okay, no? So, okay, siguro ayaw ka niya kung wala kaya mga property, wala ka kwarta, kaya wala awayan. No? So, kung may property ka, kapag pa kung laon ka, no? So, wala kasawa, dapat imatay may sawa ka, no? Para naman ang iman. So, una ang mga danger po kaysa na dapat ibutangin mo sa sakto. Okay. So, inheritance na siling sa Bible di nakaagong kita sa kapatawaran sa sala ipatawa kita muna nga salamat kita sina mga abyan kay mga kauturan na naagong nato ining kaluwasan before kita mahula sa ining kalibutan may nakakilala sa kamaturan sa pulong sa Dios, no? Tungod sina may ara kita nga inheritance among them which are sanctified. No, hindi naman sa palaan kasulatan. Ano pagi, no? Ano pagi? So, elected. Elect kita, no? Silang sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God, the Father. Maganda kita nga foreknowledge, nakaibalo kita yan nga God is omniscient, no? Maganda kita nga omniscient, God He knows everything. Nakahibalo na siya sa kanang kay all-knowing na siya. All-knowing God, no? Tapos kilala niya kung sino kita, no? Kag siling kabalaan kasulatan, according to the full knowledge of God, sang iya pala nga ihibalo, no? Kag before, no? Sang provision, kilala ni ikaw, kag ginpili ikaw. Si Jeremiah ginpili sa Diyos sa harap siya sa tagwangkan sa iyang ginikanan as a prophet sa Israel. Di kita mga Christian, nakaibalo naman ay ang Diyos, pero itagaan kita freedom. May harap kita freedom to choose, magpili sa mga bagay, no? Na maayo kag hindi. Like, for example, si Adan, no? Nakaibalo ang Diyos nga ma-failure siya. Nakaibalo ang Diyos nga mahulog sa sasala, pero kitagaan sa sang freedom, magpili. Tingin pili niya yan, no? Ipili niya ang magkaon sang gin-offer sang yawa. Kagin sulay siya, no? Kagin imo niya ina, nahulog sa sasala. Amo na ang tao makasasala, pero according to the knowledge of God, ang Diyos siya nakaibalo sinasatanan. Pero amo na nga ang tao may freedom, may will, no? Makahimo siya sa desisyon, no? Na sometimes makapalain sa iya, pero sometimes makapayo sa iya. So, pamuna ganing nga pangayo sa Diyos ang kaalam na maghimo sa mga bagay, no? Nga maayo para gid sa imo kag sa Diyos, no? Kag ang Diyos dira sa balaan kasulatan, according to the foreknowledge of God, no? Naibalaan niya na kung sino ang maluwas, kung sino ang hindi maluwas. No, amo na ang may mga grupo, no? Nga grupo pala, no? Mga hindi man sila Baptist, no? Pero mga grupo, ginatawag na sila kung mga Christian, nagapati sila sa doctrine of election, no? Magsiling ang doctrine of election, the very elect of God, no? Nga before the foundation of the world, ang Diyos na may baluna, kung sino maluwas, yes, correct man na, kung sino nang hindi maluwas. Di siya kinanglan kali magsiruhiling kita.
hindi na kinanglan maglakat kita, no? Kag susugiran naton ang tao about sa kaluwasan. May ipakita siya natin, bala naman sa Diyos ang maluwas, bala naman sa Diyos ang hindi maluwas. Kaya nga kinalanon pa. So, ang Great Commission, it is a command sa Diyos nila. No? Amo na ang tao nagasugi din sa pulong sa Ginoo. It is a command to go kag iwali ang pulong sa Diyos. Kaya sining sa Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo nag-abot pagi sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Paano sila karon makabati? Paano sila maluwas? Kung hindi mo pagpalapitan, hindi mo pagsubiran, hindi mo ihambalon, no? So, wala siyang kaluwasan. That's why, no? Muna nga sa aton niya, may arang ikita na Great Commission, kaga mo na nga nagawali kita, amo na nga nagawitnessing kita, no? Ginasugiran na natin ang tao sa makasasala na dapat di siya magtuo kay Ginoo kahit maluwas siya. Hindi pwede nga bagay na natin na. Pero mo may aran na nga mga grupo, ginadawagin na sila nga mga yan ni Calvin pala, no? May inang grupo man sa mga primitive, kung makabati ka mo sa mga primitive group, no? Nagabati na sila sa doctrine of election, wala na kinanglan mag-soul winning, hindi na kinanglan nga magpanggaog kita sa talag, kaya ang tao, ang Diyos na kay balo kung sino maluwas at sino hindi maluwas, no? So, pero, according sa Balang Kasulatan sa atong pagtuon diri, no? Ginpili na kita sa Diyos, no? Kilala na niya kita, pero kinanglan natin na maluwas pa sa pagtuon. Okay? So, sa Balang Kasulatan dito sa book of Ephesians chapter 1, verse number 4, no? Of your Bible, chosen in Him before the foundation of the world. Ang ginambal ko dito. And then John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you. No? So that is elected, no? Pinipili ikaw sa Diyos. Kaya salamat kita sa Ginoo siya, no? Ibisan may kanta ganina nga out of million ng mga tao, isa ikaw ang pinipili sa Diyos. No? Ikaw ang pinipili sa Diyos na maaagaw kaluwasan. So, salamat kita sa privilege of salvation nga isa kita sa mga pili sa Ginoo ako magtuo sa iya mga biligan mga kauturan, no? So what happened when one believes in the Lord? Amo ni, no? Mayroon na kita access, no? Adoption, and then inheritance, elected. At ang number 5, child of God. Magkano kita na child of God? Anak ng Diyos. Imagine ka pa lang, before, sinisa pa lang kasi before, ano ang inyong kaibdangan? Mga anak mo sang yawa, no? Anak sang kita, mga anak sang yawa. Your father is the devil. Ang aton amay, yawa. He was the murderer from the beginning. Managpatay na siya, no? Sa bisiguran, kag wala sa maayong ang bagay sa iya kabuhi. Pero pasalamat kita, tungkol sa Balang Kasulatan, no? But as many as receive Him today, give power to become the sons of God. Anak sa Diyos, even to him that believe on His name. Child of God, anak sa Diyos. So, nagtuo kita sa iya. No? By, nagtuo kita sa iya. So, muna niya ang ginambal sa Balang Kasulatan, no? Manami man, tawag ikaw anak sa Diyos, nang isa tawag ikaw anak sa Yawa, no? So, sini sa Balang Kasulatan diri sa 1 John chapter 3 verse number 1, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Tawag ikaw anak sa Diyos, no? So, di mo na nga salamat kita na sa kaluwasan na kita ng anak sa Diyos. May palulungan kita nga mo ining duog sa langit. Dahil kita makados sa impyerno. Amo na mga anak, mga Kristohanon, importante ang kaluwasan sa kabuhi sa dagsa ang mga individual. So, ang next diri, heavenly citizenship. Ang aton balang citizenship. For example, kamo, natawo kamo sa Pilipinas, natawo kamo sa Igbaras,
natawag ka mo nga igbaras nun. Pero at the same time, natawag ka mo nga mga Pilipino, tungod natawag ka mo sa Pilipinas. No? So, sa atong pagkabuhi, tawhanon, ang atong pagkabanuhanon, taga-igbaras nun. Igbaras nun. Pilipinas, no? Pero, sa Artilis, sa Balang Kasulatan, Heavenly Citizenship, according to the book of Philippians chapter 3 verse 20, for our conversation, citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior. Ang atong pagkabanuhanon, ang atong citizenship, our conversation, sa Balang Kasulatan, is in heaven. Yes, no? Ari kita nagapuyo sa kalibutan. Kita, yung kalibutan. Nagkakabuhi kita subong tao. Kay tagaduta. Pero ang legal, di nga doog natin is langit. Tagalangit, no? Salamat kita, no? Nagitagaan kita sa bisa ka dako opportunity na mangin anak sa Diyos. Kagangato nga pagkabanuaan mo, kinig sa Balang Kasulatan sa langit. As we, sa Bible, as we look for the Savior, sa iya nga pagbalikliwan, no? Kaya mo nang atong nga ang atong nga kabusin ng kalibutan, mga pinag mga kauturan, realidad na, no? Na time will come, bayaan na ito ng kalibutan. Kaya mapuli kita dito sa langit. Amoy na siguro ninyo ang inyo kabuhi, especially ang kaluwasan. Kay mag-abot ang tiyon, kuhaon ka mo sa Diyos, iising kalibutan. Kay sunugo niya yung kalibutan mo, melt niya ini sa kalayo, ang ang electricity, no? Nga berte ka init, nga kung matandog mo, makuryente ka, maupos ka. 100 times pagit ang power sang laser sang Amerika, subong ang bago nila nga armas, no? 100 times, wala pa na nila mabuhian, no? Sa Iran. Pero kung magpakatika ang Iran, laban-laban do amo na siya, no? Pero sobra pagit ay ang inverno, sobra pagit ay ang init ya, no? Mga biyagan mga kauturan. Pero sa Balang Kasulatan, samtang nga nagpangabuhi kita kag nagapangalakad sa nga kalibutan, nga nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo sa rapture, kuhaon niya ikaw, kag dalo na ikaw dito sa langit. Kag bayaan naton ining kalibutan na ini, no? Kay sa lugo din sa Diyos, mga bigan mga kauturan. Kag pabuyon kita sa Balang Kasulatan, ang iyang na promise kung diin siya dito man kita. Okay? Wala sang inulsulan kay nga aman nagtuo kita sa iya. Kag maayo gid, no? Nang aton pagkabanuhanon sili sa Balaan Kasulatan, for our conversation is in heaven, no? Tagalangit kita. Siling sa kita ng mga katawhan, we are sojourner, we are stranger in this world. Mga umalagdi lang kita sa mga kalibutan. Tama na nga makagyan kita 100, 200, 300, papakagyan kita, no? Pero sa kung panahon mabudlay na kayo. Okay, so our citizenship is in heaven. Next day, kasi sa Balang Kasulatan, not only nga our citizenship is in heaven, amo ni matabo kung magtuo kita sa iya sining Bible, may ara new creation, no? According sa 2 Corinthians chapter 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, no? New creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Amo ni kanami, no? Sa isa ka tumuluo, sa isa ka makasasala, magtuo kay Hesus nga aman. Tungod siya taga bago siya na tinuga. Sa una, ikaw si Juan de la Cruz na makasasala, pero after na nagtuo ikaw kay Jesus Christ, hindi mo Ginoo, hindi mo manluwas, indagaan ka sa bago nga kabuhi.
kabuhi nga hindi iya old, no? Kundi new nga kabuhi. Sa unang old to ya, mga palahubog to, no? Pagkatapos damo vices, mahiggo nga kabuhi, makasasala nga kabuhi, pero subong pagkatapos nga nagtuo ikaw kay Jesus Christ, sining sampalaan kasulatan, therefore if any man be in Christ, ang bisan sino nga daw, sino nga, is a new creation, bago ka nga hiuga, ang daan na butang, all things are passed away. Ang mga daan na butang, atong malaway nga kabuhi sang una, atong makasasala nga kabuhi sang una, nadula na to, nagtaliwan na to. Pag siling sampalaan kasulatan, ginilisan niya inasang kabuhi nga bago, kabuhi nga manami. That's why siling ni Apostle Paul, walk in the newness of life. Maglakad ikaw sa bago nga kabuhi, yusnon nga kabuhi, mataro nga kabuhi, no? Kag marami nga kabuhi, siyempre, sa kabangan ng tao. Kaya nga man, new creation ikaw. Amo na mga abiyag ang mga kauturan aron kabuhi, no? Isa ini katapos nga kabuhi sa tubangan ng Diyos. Kung wala iya kapag uwi mo kabuhi, no? Nagtuo ka man sa Ginoo pero wala pagbago, so wala mo pag-idugian ang imo nga daan na kinabuhi, di ba? Ay nagapabilin pa ikaw sa daan mo nga tao, di ka ba iba dapat noon sa magtuo kita sa Ginoo completely, no? Ang tanan-tanan natong mga bagay nga sa atong dira isurrender na sa Dios. May isa ka young people, no? Nagtuo sa Ginoo galing, siyempre, influensya sa kalibutan, sa community, sa mga barkada, budlay na palagiyuhan mo. Labi na dito may bisyo ka, no? Kung may mga vices ka, budlay palagiyuhan. Kaya, siyempre, kung makita ka sa iyong mga abyan, may bitbit ka Bible, ang balong kanila po, Bible, basi mapastor ka, di ba mo na no, isyon, dobalaan ka na no, so isyuhan kanila, tapos kung sa una, before, nag-inom ka, pagkatapos nakita na nila na wala ka nag-enjoy sila nag-inom, boom, ba, daw, pastor ka na ba, wala ka nag-intra sa mo ni, inom libe, di ba maliban ka na, kung kaysa, awayin kanila, abalan kanila sa malain, no? Istorya, malain nga mga bulungan. Pero sininabalaan kasulatan, no? Pabayai sila nga paghambal sa imo sa mga bagay, nga hindi manami, no? Kaya gina mga butang, dinimo nila sa akon before, no? Ito man, kung maka-experience ka sa mga paghingabot, si Jesus Christ, giningabot man, no? Kaya nakaagi ka natin bakol, 39 strike. Sa Apostle Paul yan, yung bakol, 39 ka lapdos. No? Ikaw yan, kaagi ka na lapdos, tungkol sa kay Kristo, wala pa. Kinagi ka na buyayaw, pero gabato ka man mo. So, Kristohano, hindi manami nga kung Christian ka, kung ano ka pa ilasungay, patupungan mo pala. Di ko bayawon nila, bayawon mo man. Siling ni Jesus Christ, niya, kung nabuyon ka gani isang bato, pasalan mo tinapay. Siling sa isang Kristohano, tilawan niya kung nabuyon Granada. Hindi manami na ako. So dapat, humility, humble ihapon. Siling ni Jesus Christ, ang inimo nila sa imo, inimo ka na sa akon, inimo ang nila natin, inimo mo, marika ka, mabato ka. Kay kung mabato ka, parehas na mo pwede. Yeah. Ang ngalan ni Kristo Jesus matikuan. Ang imo kabuhi, hindi siya pag-isapak, hindi na siya pag-respetuhon, hindi. Ang muna hambal sa iba ng mga Kristiyan, no, sa Tigbawan, kundi sa Tigbawan, si Pastor Gamayon na mo, siguro, ba sa inyo kilala niyo si Pastor Gamayon. So, nag-start kami sa Gimbal, start na sa Tigbawan. Damo na sa mga young people, mga membro, no? May nagkakalapatay ba na? Nagkakamatay ba? Nagkakapatay. Sila isang Katoliko, babail na yan ang mga baptist na sa may Tanbael.
Kaya siniya ko mapatay na mabalik mga ako na di sa Katoliko. Wala mo ang Tibawan, the only town na wala na pala municipal mo. Municipal cemetery. May pagaling paras din, municipal cemetery ang Gimbal. Pero ang Tibawan wala. Kaya mo nang mapatay, wala ginapalupong isang Katoliko, isang pare. Kaya ron, masurindi ka na lang, sige na lang. Muna. So, muna ginabalik nila sa Katoliko. Pero before na, ginabindisyonan. So, di sila isang kwan, isang pare, magigil na ang mga Baptista ay mapatay, mabalik mo na ako sa Katoliko. Nung isa kalamutan mo na, no? Puro mga ako na, balo ko na, dalay ito. Total, luwas naman na. No? Muna pala. Pero kung kaisa may mga paryente nga hindi conforme. No? So, wala siyang ibalo siya. Pero kung may ibalo ka sa puro sa ginuwan, siya nagduwa ang tao, no? Sa Diyos, kag-save sa isip na siya. Kung di man na sa dalaw, ano man na yun, tapos sa bayan, muna dito sa Gimaras, kung may mapatay ka niya, tapos iba na, ginawa yan ay patay mo. Ginamay na patay. Sila yung sa pihak nga grupo ng mga Baptist. Ihapit na sa simbahan. Sila yung mga grupo sa Katoliko. Hindi. Ihapit sa Katoliko. Hindi ito nga divided. Pero mayroon ako may mga pastor kay advice na ang mga Christian. Ihatag na lang na sa iya. Patay naman lang na. No? Lahuas na lang na. Ang kalagyan na siguro na ito yung nagturo sa Diyos. Importante ang kaluwasan. Ang kalag, hindi ang lawas. Diba? Kung nakaintindi ka. Pero kung wala, kagtuloy wala mo siya ang napatay. Parang kung hindi dapat ihapit din sa simbahan ng Katoliko. Na mo na. Pero kung nakaintindi ka sa kamaturan, amo na sa matato, no? Di mo na, salamat sa Ginoo, sa aton nga mga kanakan sa Ginoo, tungod, not only ang aton nga pagka-Kristohan, o ang aton pagkapanuhan dito sa langit, kundi sila isang Diyos, gimbako kita, giliwat kita, so maglakad kita sa bago nga kabuhi kay Kristo, kabuhi nga may matarong, balaan, kalamutan, para pagbalik sa aton Ginoo, mangitapos kita nga mga kanakan sa Diyos, no? So, new creation, kag ang next day, no, servant of God, no. Hindi kita servant of the devil, kundi servant of God. According to the book of Romans chapter 6 verse 22, but now being made free from sin and become servant to God, no. Paul, a servant of Jesus Christ. Magsili ka nga servant, no. Ang ulipon, so servant of God, no? Kagamo na, no? Makitaya na nasaway nga ang aton nga masami nga ginahambal, brethren, no? Mga sister and brother, no? Na nga aman, kuha kita ng servant of God. Okay, kag ang next day, no? Sila nga may ara kitang reconciliation with God. According to the book of Romans chapter 5 verse number 10, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Ang ginatawag pasag-uli para sa Diyos, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Open your Bible. Open your Bible dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang kasulatan dari 2 Corinthians chapter 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ, still be reconciled to God. Ang pangabay din niya, Apostle Paul, be reconciled to God. Magpasaguli ka sa Diyos, no? Mga piyan ka mga kauturan, amoy na nga ginam, pasiguro ginaton, sa isa ka makasasala, ang yatawag pagpasaguli. Sa subong panahon, importante ang kaluwasan. No?
Importante ang pagpasaguri sa Diyos. Magpasaguri ka sa iya. Tuhan mo siya ngayon Diyos ng iyong manluluwas. Kaya wala mo pinapananaw na ako, wala ko kayo sa napatigan ko, no? Wala kita kay balo, kung ano siya sa Bible, what shall be on the morrow, no? Wala kita kay balo kung, wala kita kay balo kung ano yan sa buwas, no? Silingan mo lang sa buwas, kaya wala kita kay balo kung ano ang matapot nila. So, pangamuyo kita, no? Number one, pangamuyo kita nga ang mga katauhan, makaagong kaluwasan. Kag sa aton nga mga Kristohanon, no? Siron din nato kabuhi, kag ang kaluwasan nato nga agong. Kay subong, no? May ginatubang kita nga krisis, may arang na tension and conflict between sa mga pungsod, mga dalago nga mga pungsod. Kung magpakatig ang Iran, posible nga maaway. Kaya mga alay niya sa Iran, like Russia, China, North Korea, no? Tidak mo man niya ang sa Amerika, di maaway na sila mapusag kita ng ang Pilipinas dire, no? Kaya matabo nila, hindi kita kapadala sa mga soldado, no? Posible naman sa US, kaya nga ato niya nga, ato connection Amerika mo, no? Pero ito ibumbahan man kita sa China, no? So, wala kita sa armas ng iba ato dira, no? So, ako na kanin, hindi nagkapangamuyo kita, hindi tawag na God's intervention, no? Nang Diyos kita mo magpatunga na, no? Kaya dapat, hindi ang matabo ang civil war kay mabudlay di kayo, no? Magamit sila sa mga nuclear weapons, gamit sila sa mga laser, no? Nga magadula isang mapa sa kalibutan. So, muna, no? Sa tamo mga Christian, ay mga Kristohanon tamo, no? Dapat pangamuyo ito mo sa Ginoo. Amuyuan ninyo ang itapuso ko. Kaya mabudlay na. Although matod, kasi bagay, inasiyang mga bagay, ali pa na sa una, no? Sa Taguangkan pa lang, niyadadag iba, kaupas na ang maguluto, tinulaktan sa mga subong, no? So, pero, sa ato yung nakahindi, no? Subong kita kasama pangamuyo kita sa Diyos. Okay? So, pangamuyuan natin. Pero, kung may-ari diri sa aton, sa singadlaw, especially sa aton mga young people, kay may mga young people kita din ng mga church goer, sigurohon ninyo ang iyong personal na kaangtanan sa Diyos na makaagong ka mo kaluwasan. No? Pagkatapos, tuhan niyo si Jesus Christ. No? Para palapit ka mo, no? Sa altar, no? And then, pangayo at forgiveness. Kag Lord, patawara ako, ginatuuhan ko ikaw, nga akong Diyos, kag ako manluluwas, kag ang Diyos, no? Nakakita sila ang Diyos, magpatawad sa inyo. So, again, no? Kung may-ari diri, na wala ka nito kay Jesus Christ, imo niya panahon, imo niya diyon, natuuhan mo siya, imo Ginoo, ng imo naluwas. May-ari ba diri? Ang kabay pa, ang tanang-tanang nga diri, Kristohanon na. Kag kung halimbawa na huya ikaw, sa mga church goer na doon, no, for the assurance na doon na salvation, sa iyong mapunpuan, protect ka sa Ginoo, hambal ka sa Ginoo. Ginoo, patawara ako sa akong kasalanan, ginatuuhan ko ikaw. Na akong Diyos ka ako naluwas. Kasi na mga pamagi, may ara kita personal na kaangtanan sa Diyos. Hindi siling na nga tungkol ato parents, Christian, tungkol din kasimpa kita, importante na ang madalong na kaangtanan sa Diyos ang atong kaluwasan. Tigabay pa, no? Palapit ka mo sa Ginoo, tuhan niyo siya ng Ginoo pag iyong maluwan. Ara ka mo sa inyong mga perbuan, putiki ang Diyos, hambala ang Diyos sa iyong mga kaangtanan sa iya. Kaya makaagong tao kaluwasan. Isalin natin sa ihapon ang panahon, especially ang nakatabo sa buong. Pangamuyo kita sa Ginoo. Lord, no, maghatag ikaw sa intervention sa nakatabo sa subong para sa kaliwayan sa mga kapungsuran. Mag-pray kita. Amay nga balaan, salamat Lord sa iyong mga pulong sa iyong adlaw. Na pangamuyo ko, Ginoo, nga kabay pa nga makaangkon kami sa piho, patkod, na kaluwasan para sa mga tagal. Buligi kami Ginoo nga maging mapagpuon, malikuon sa among pagkabuhi Kristohanon. Kaya nga pagpuyo kami Ginoo. Pangamuyo kami Ginoo nga
ikaw man ang bulig siyan pa sa mga conflict sa subong dito sa Middle East, sa Israel, sa Iran, na kabayo Diyos, buligan mo sila na may arkalinong na magpaupo sila sa ikaw galingon sa imo at ubangan. Magpilo sila Ginoo sa ilang mga tungkol. Ako Diyos, masperan ini ang kalinong sa mga kapungsuran. Ako Ginoo nga hindi kami mangin apektado. Wala kami nahadlo Ginoo sa mga matabo, tungod siguro na namon tabuhi sa imo Diyos. Apang Ginoo, no, nagapangamuyo kami nakabalik pa na sa ihapon yung balaan na kamot ang mga protect sa siling nga mga itabo sa subo. Buligan mo kami nga mga malig-on, ka mga mapag-on, mga tauhan mo. Dugangi Ginoo pagit ang mga pag-alaga do Diyos. Katutong Ginoo, tutog sa mga pagbalik-iwan. Isa ang tag sa kakaboy na idiri, at kabayo Diyos nga nahumanay na sa ilang naripuso ang pag-isisyon na nungod sa karuwasan sa nilala. Lord Jesus, kubayanin mo kami sa pagtakop sining adlaw sa among panibaon. Sa ngalan ni Jesus nga Ginoo ang naluwas. Ina mo pangamuyo. Okay, sa sining nga diyon ingate.